Sa pagpanaw ng national artist na si Nora Honor, nag-iwan ito ng iba't ibang kwento at mga isyong pinag-uusapan at pinagtatalunan pa rin ng Super Noranians. Ang usap-usapan pa rin ngayon ay kung may naiwan ba si Ate Guy na ipapamana sa kanyang 5 anak na sina Ian, Lotlot, Matet, Kiko, at Kenneth De Leon. Meron daw kasing last will and testament ang namayapang superstar. Samantala, napag-usapan din ng properties ni Nora sa Bicol na naging issue dahil nagkaproblema pa raw dito ang superstar. Nitong mga nakaraang taon ay ito raw ang pinagkakaabalahan ni Ate Guy na maayos, at sa pagkakaalam namin ay umabot pa ito sa kasuhan. May kwento kaugnay rito si Esperanza Fabon Victorino. Siya ay dating singer-actress na ginulat ang lahat ng maging Court of Tax Appeals judge. Matagal na rin siyang kaibigan ni Nora, o kilala rin bilang Ate Guy. Eksklusibong nakapanayam ng Pepsi Esperanza sa burol ni Ate Guy noong Biyernes Santo, April 18, 2025, sa The Heritage Memorial Park, Taguig City. Ayon kay Esperanza, 2 beses nagpunta si Nora sa office niya noong 2019. Humingi raw ng tulong si Ate Guy sa problema nito sa properties sa Iriga City, Camarines Sur, ang hometown ng superstar. Lahat ni Esperanza, meron siyang problema sa kanyang mga properties sa probinsya. Tapos, sabi ko sa kanya, matagal din kaming nag-usap, marami siyang documents na dala. Sabi ko, Guy, hindi ko mababasa ngayon yung mga documents na yan kasi ang dami. Sabi niya, ikukwento ko na lang. Di kinuwento na niya. Paliwanag ni Esperanza, karaniwang masalimuot basta usaping property, lalo na't kaakibat nito ang usaping legal. Syempre, since hindi ka lawyer, hindi ka layman, si Nora, di ba? Baka yung ikukwento mo, hindi significant doon sa sasabihin ko. O hindi ko matutumbok yung tama nating gawin, because baka iyon ang perception mo sa ganitong circumstance. Pero kung abogado at makikita yung dokumento, baka iba ang sasabihin. Gusto ko, dalhin mo rito yung mga dokumento. Sa pangalawa nilang pagkikita noong 2019, humihingi raw si Nora ng lawyer na pwedeng may refer ni Esperanza. Pagkwento ni Esperanza, sabi niya bigyan mo na lang kaya ako ng lawyer. Napakalaki raw ng kinikitang pera noon ni Nora Honor. Noong 1980s, si Nora ang highest paid actress sa bansa. Ayon sa mga ulat, tumatanggap siya ng 250,000 kada pelikula, isang halagang napakalaki na, noong panahong iyon. Kapag susumahin katumbas na ito ng halos 5 milyon hanggang 10 milyon kada pelikula. Kaya naman, sa panahong iyon, ay talaga namang napakayaman ni Nora Honor. Nakapundar si Nora ng mga bahay at lupa sa Quezon City, Bicol, at iba't ibang bahagi ng bansa. Marami din siyang sasakyan at iba't ibang investments. Ayon sa mga ulat, tinatayang umabot sa 800 million ang kanyang net worth noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Ngunit kalaunan, unti-unti rin itong nabawasan dahil sa kinakaharap nitong financial problems. Ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa kanyang pagkakulong dahil sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon marami ang nagtatanong kung sino nga ba ang magmamana ng mga kayamanan ni Nora Honor. At nagtatanong na ang iba kung ano ang iniwan niyang ipapamana sa mga mahal sa buhay. Inaasahang ang kanyang nag-iisang biological na si Ian De Leon, ang pangunahing tagapagmana ng kanyang yaman. Sa ngayon, ay wala pang nakakaalam sa nilalaman ng last will and testament. Ayon sa balita ay nasa kamay pa ito ng abogado at hindi pa nabubuksan.